Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol sa isang mayabang na negosyanteng naniniwalang kayang bilhin ng pera ang batas, katotohanan, at dangal ng isang matandang mahirap. Dinaya niya ang matanda sa bentahan ng lupa, pinalaya sa sariling tahanan, at ipinagiba maging ang puntod ng mga ninuno nito. Hindi niya alam na ang kanyang niloko ang pinakakinatatakutang mambabarang sa buong lalawigan. Isang matandang 25 taon nang hindi gumagamit ng sumpa, ngunit marunong pa ring magpalakad ng mga nilalang sa ilalim ng balat ng isang sinungaling. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, kapag ang isang tao ay yumaman sa pag-agaw ng lupa ng mahina, ang lupa rin ang maaaring bumuka upang singilin siya. Simulan na natin ang kwento ng ang mayabang na negosyante at ang matandang mambabarang na niloko niya. Sa bayan ng San Gerardo ay kilala ang 48 taong gulang na si Alfredo Sarmiento. Siya ang may-ari ng Sarmiento Development Corporation, isang kumpanyang nagtayo ng mga subdivision, resort, at pamilihan sa iba't ibang bayan. Mula sa maliit na tindahan ng kanyang ama ay nakagawa siya ng malaking negosyo. Ngunit habang lumalaki ang kanyang kayamanan, ay lumiit naman ang kanyang pagtingin sa ibang tao. Sa negosyo, may dalawang uri ng tao, iyong marunong kumuha at iyong hinahayaang kunan. May ikatlo po, sir. Ano? Iyong marunong makipagkasundo ng patas. Kaya empleyado ka at ako ang may-ari. Si Liza ang kanyang sekretarya at matagal nang nakapapansin sa maruruming paraan ng kanyang amo. Kapag may pamilyang ayaw magbenta ng lupa, pinadadaanan ni Alfredo sa abogado ang mga dokumentong hindi mauunawaan ng karaniwang tao. Kapag may tumututol, ginagamit niya ang koneksyon sa munisipyo upang ipakitang wala ng bisa ang kanilang pag-aari. Kapag may nagmamakaawa, isang bagay lamang ang sinasabi niya. Negosyo ito. Walang lugar ang awa sa kontrata. Isang araw ay ipinakita sa kanya ng abogadong si Atty. Cesar Velez ang mapa ng 18 ektaryang lupain sa paanan ng bundok Madalum. Maganda ang lokasyon. May ilog, tanawin ng bundok at malapit sa bagong kalsada. Magtatayo tayo ng pribadong resort at casino. Sino po ang may-ari? Isang matanda. Si Simeon Agbayani. Magkano ang gusto? 5 ektarya lamang ang gusto niyang ibenta. Ayaw niyang isama ang gubat ng balete at ang lupang may mga puntod. Kailangan ko ang lahat. Matigas ang matanda. Lahat ng matigas ay lumalambot kapag may sapat na perang ipinakita. Si Simeon Agbayani, na tinatawag ng mga taga-bundok na Aposimo, ay 74 na taong gulang. Payat siya, kuba ng bahagya, at palaging may dalang bastong yari sa ugat ng balete. Sa karaniwang mata ay isa lamang siyang matandang magsasaka na nagtatanim ng luya, gabi, at halamang gamot. Ngunit sa matatandang nakaalam ng kasaysayan ng lalawigan, ang pangalan ni Aposimo ay hindi binabanggit ng malakas pagsapit ng gabi. Siya ang huling tagapagmana ng barang ng Angkan Agbayani. Kaya niyang ipalipat ang kirot ng isang sugat sa manikang kahoy. Kaya niyang utusan ang mga insekto sa ilalim ng lupa gamit lamang ang 3 katok ng kanyang baston. At kapag nagsinungaling ang isang tao sa harap niya, nakikita niyang gumagalaw ang maitim na uod sa likod ng dila nito. Ngunit 25 taon nang hindi gumagamit si Aposimo ng sumpa. Noong bata pa siya ay kinatatakutan siya ng mga tulisan at magnanakaw ng kalabaw. Isang gabi, 3 armadong lalaki ang sumalakay sa kanilang tahanan. Sa galit ay pinakawalan ni Simo ang barang na tinatawag na gumagapang na ganti.
Kinabukasan ay natagpuan ng mga tulisan na nakaluhod sa gitna ng palayan habang nilalabasan ng mga itim na langgam ang kanilang mga bibig. Ngunit kasabay ng pagkamatay ng mga salarin ay nilagnat ang anak ni Simo. 3 araw itong hindi nagising. Ang sumpang pinakakawalan mo ay umiinom din sa ating tahanan. Pinrotektahan ko kayo. Protektahan mo kami nang hindi ka nagiging tulad ng mga taong kinamumuhian mo. Nangako si Simo sa asawang si Rosario na hindi na niya gagamitin ang barang para sa paghihiganti. Mula noon ay ginamit niya lamang ang kaalaman sa panggagamot at pagbabantay sa lupang minana sa kanilang mga ninuno. Sa ilalim ng pinakamalaking balete roon ay nakabaon ang mga garapon ng sinaunang sumpa. Bawat ugat ng puno ay nagsisilbing tanikala upang hindi makawala ang mga nilalang na minsang pinakain ng kanyang angkan. Matagal nang patay si Rosario at ang kanilang anak. Ang tanging kasama ni Apo Simo ay ang 14 na taong gulang na apo niyang si Maya. Mahina ang baga ng bata at kailangan ng gamutan na hindi kayang tustusan ng kinikita nila sa bukid. Lolo, wag na nating ibenta ang lupa. 5 ektarya lamang sa tabi ng kalsada. Hindi kasama ang bahay at gubat. Paano ang mga tanim mo? Maaari akong magtanim muli. Hindi ko kayang palitan ang nag-iisa kong apo. Pwede naman akong maghintay sa gamutan. Ang sakit ay hindi laging marunong maghintay. Nang dumating si Alfredo sa lupain, nakasuot ito ng makintab na sapatos na ayaw dumikit sa putik. Kasama niya sina Atty. Velez, Liza, at ang katiwala niyang si Diego. Apo Simo, maganda ang lupa ninyo. Hindi ako nagbebenta ng papuri. 5 ektarya lamang ang napag-usapan. Siyempre, igagalang natin ang gusto ninyo. Habang naglalakad sila ay huminto si Apo Simo sa hangganan ng gubat ng balete. Hanggang sa batong ito lamang. Huwag ninyong gagalawin ang balete, ang mga puntod at ang bahay. Wala kaming pakialam sa matatandang puno. Mula sa taas ng balete ay nalaglag ang isang itim na uod sa balikat ni Alfredo. Kadiri! Tinapakan niya ang uod hanggang madurog. Tiningnan ni Apo Simo ang maitim na bahid sa ilalim ng sapatos nito. May mga bagay sa lupa na hindi dapat inaapakan. Uod lamang iyan. Ganyan ang sinasabi ng taong hindi pa nakikitang dumami ang isang uod. Napansin ni Liza ang pagbabago ng hangin. Mula sa ilalim ng lupa ay may mahinang tunog na tila libo-libong maliliit na paa. Sir, sigurado po ba tayong 5 ektarya lang ang kukunin? Iyon ang maririnig ng matanda. Kinabukasan ay dinala nila si Apo Simo sa opisina ng abogado. Malabo na ang paningin ng matanda kaya dahan-dahan niyang binasa ang mga pahina gamit ang salaming may bitak. Standard na kasunduan lamang iyan, Apo. Nakasaad ba riyan na 5 ektarya lamang? Opo. At hindi kasama ang gubat at mga puntod. Iyan mismo ang napag-usapan natin. Ang unang dokumentong binasa ni Apo Simo ang tamang kasunduan. Ngunit nang kunin ni Liza ang gamot ng matanda, palihim na pinalitan ni Atty. Velez ang mga pahina. Ang pinapirmahan nila ay nagsasaad na ipinagbili ni Simo ang buong 18 ektarya sa halagang 8 milyong piso. Nakasaad ding natanggap na niya ng buo ang kabayaran. Sa katotohanan ay 500,000 piso lamang ang ibinigay bilang paunang bayad. Ito ba ang buong kasunduan? May salita ako, Apo. Ang salita ay mas mabigat kaysa pirma. Pareho nating pinahahalagahan ang dangal. Nang magsinungaling si Alfredo, nakita ni Apo Simo ang maitim na uod na gumalaw sa likod ng dila nito. Tumingin ang matanda kay Atty. Velez at nakita ang ikalawang uod. Pagtingin niya sa dokumento ay gumapang sa gilid nito ang isang maliit na langgam. Hindi nagsalita si Simo. Kailangan niya ng patunay bago niya paratangan ang sinuman. Makalipas ang 2 linggo ay dumating sa lupain ang mga tauhan ng kumpanya. Apo, kailangan na ninyong umalis. Hindi kasama sa ipinagbili ko ang bahay.
Ayon sa titulo, pag-aari na ni Don Alfredo ang lahat. Niloko ninyo kami. Wala akong kinalaman. Trabaho lang. Kapag alam mong mali at ginawa mo pa rin dahil binayaran ka, hindi na yon trabaho. Pakikipagsabuatan yon. Pinuntahan ni Aposimo ang opisina ni Alfredo. Naghintay siya ng 3 oras sa labas habang pinapapasok ang mga kliyenteng mas mamahalin ang damit. Sir, narito po si Aposimo. Sabihin mong may pulong ako. 3 oras na po siyang naghihintay. Kung kaya niyang maghintay ng 70 taon bago yumaman, kaya pa niyang maghintay ng 1 oras. Narinig iyon ng matanda mula sa labas. Itinuktok niya ng 1 beses ang baston sa sahig. Biglang lumabas mula sa ilalim ng mesa ni Alfredo ang isang maitim na langgam. Umakyat iyon sa kanyang pantalon ngunit hindi niya napansin. Sa wakas ay pinapasok si Aposimo. 5 ektarya ang ipinagbili ko. 18 ang nasa pinirmahan mo. Pinalitan niyo ang dokumento. Malubhang paratang iyan. Ibalik ninyo ang 13 ektarya, ang bahay at ang gubat. May pirma ka. May notaryo. May papeles. May katotohanan din. Subukan mong dalhin ang katotohanan mo sa korte. Tignan natin kung alin ang mas mabigat, iyan o ang pera ko. Ito ang una kong pakiusap. At ito ang una kong sagot. Umalis ka. Tumayo si Aposimo. Huwag mong gagalawin ang balete at ang mga puntod. Ipapatag ko ang lahat. Hindi bagay ang sementeryo sa resort. May 3 pagkakataon kang isauli ang hindiyo. Pagkatapos ng 3, isusumpa mo ako. Hindi mo gustong marinig ang sagot. Nagkatawanan sina Alfredo at Atty. Velez. Tanging si Liza ang hindi ngumiti. Nang gabing iyon ay naghapunan si Alfredo sa isang mamahaling restoran kasama ang mga mamumuhunan. Kailan sisimulan ang resort? Sa susunod na linggo. Wala nang hadlang. Habang nagsasalita siya ay may gumapang sa ilalim ng kanyang kwelyo. Kinamot niya ang leg. Mainit dito. Mula sa manggas ng kanyang mamahaling polo ay lumabas ang 3 itim na langgam. Pinagpag niya ang mga iyon at itinuloy ang pagkain. Ngunit nang hiwain niya ang karne sa kanyang plato, gumalaw ang laman. Daan-daang maliliit na uod ang lumabas mula sa pagitan ng mga hiwa at kumalat sa sarsa. Ano itong kalokohan? Napatingin ang mga kasama niya. Ano ang problema? Sa paningin nila ay karaniwang pagkain lamang ang nasa plato. Hindi niyo nakikita. Kinuha niya ang baso ng tubig. Paglapit nito sa kanyang labi ay may maliit na palakang lumangoy mula sa ilalim ng yelo. Naibugan niya ang tubig sa mesa. May palaka. Alfredo, alak lang ang laman ng baso mo. Tumayo siya at nagtungo sa banyo. Sa harap ng salamin ay inalis niya ang polo. May maitim na tuldok sa gitna ng kanyang dibdib. Nang pisilin niya iyon ay gumalaw ito sa ilalim ng balat. Dahan-dahang umakyat ang bukol patungo sa kanyang liig na tila may buhay na nilalang na naghahanap ng lalabasan. Lumabas ka. Kinamot niya ang balat hanggang mamula. Biglang bumuka ang kanyang bibig at isang itim na langgam ang gumapang palabas sa gilid ng dila. Sinundan niyo ng pangalawa, pangatlo at pang-4. Nagsuka siya sa lababo. Sa halip na pagkain ay maliliit na tipak ng lupa at mga ugat ang lumabas. Pagtingin niya muli sa salamin ay wala nang marka sa dibdib at wala ring anumang insekto sa lababo. Akala niya ay dahil lamang iyon sa pagod. Ngunit pagbalik niya sa mesa ay may isang maitim na langgam na nakatayo sa ibabaw ng kanyang kutsara. Itinaas nito ang harapang mga paa na tila bumabati. Sa kubo sa bundok madalum ay nakaupo si Aposimo sa harap ng isang palangganang puno ng lupa. Gumapang sa kanyang palad ang parehong uri ng langgam.
Hindi pa ito parusa. Paalala pa lamang. Lolo, nangako ka kay Lola Rosario. Hindi ko siya pinapatay. Pero sinimulan mo nang buksan ang pinto. Isasara ko kapag ibinalik niya ang lupa. Paano kung hindi? Tumingin si Simo sa gubat ng balete. Kung hindi, ang matagal nang nakakulong ang magpapasya kung kailan titigil. Kinaumagahan ay nagpatingin si Alfredo sa isang pribadong doktor. Normal ang lahat ng pagsusuri. May gumagapang sa loob ng katawan ko. Maaari itong epekto ng stress o kulang sa tulog. Hindi lumalabas ang langgam sa bibig dahil sa stress. May nakita ba ang ibang tao? Hindi sumagot si Alfredo. Sa paglabas niya sa klinika ay natanggap niya ang larawan mula kay Diego. Nagsimula ng putulin ng mga tauhan ang maliliit na puno sa lupain ni Simo. Sir, ayaw galawin ng mga trabahador ang malaking balete. Bayaran mo ng doble. May mga boses daw sa ilalim. Triplehin mo. Kapag tumanggi pa rin, palitan mo. Nang gabing iyon ay nagising si Alfredo dahil sa matinding pangangati sa kanyang mga daliri. Nang buksan niya ang ilaw ay nakita niyang nangingitim ang ilalim ng kanyang mga kuko. Akala niya ay dugo. Ngunit nang pisilin niya ang dulo ng hintuturo ay may manipis na alupihang lumabas mula sa ilalim ng kuko. Hindi. Hinila niya yon, ngunit tila walang katapusan ang mahabang katawan. Habang lumalabas ang isang bahagi ay mas mabilis namang gumagalaw ang natitira sa ilalim ng kanyang balat. Kumalat ang mga umbok sa kanyang palad at braso. Parang dose-dosenang alupihan ang gumagapang sa loob ng kanyang laman, naghahanap ng siwang sa mga kuko at pulso. Sinubukan niyang pigilan ang mga ito sa pamamagitan ng mahigpit na pagbabalot ng mga kamay. Ngunit lumipat ang mga gumagapang na bukol sa kanyang balikat, dibdib at leeg. Isang makapal na alupihan ang lumitaw sa ilalim ng balat ng kanyang pisngi. Nakita niya sa salamin ang hugis nitong gumalaw patungo sa tainga. Napasigaw siya nang lumabas ang ulo nito sa butas ng kanyang tainga. Hinablot niya iyon at itinapon sa sahig. Pagbagsak ay naging piraso lamang ito ng ugat ng halaman. Binuksan niya ang pinto at tinawag ang kanyang gwardiya. Sir, ano po iyon? Tignan mo ang mga kamay ko. Wala naman pong kakaiba. Hindi mo nakikita ang mga gumagapang. Baka po kailangan niyong magpahinga. Sa likod ni Ben ay may dose-dosenang alupihang nakahilera sa dingding. Lahat ng ulo ng mga ito ay nakaharap kay Alfredo. Isa-isang bumuka ang maliliit na bibig ng mga nilalang. Ikalawang pagkakataon. Kinabukasan ay pumunta si Apo Simo sa ginagawang resort. Hinarang siya ni Diego sa pasukan. Bawal pumasok. Lupa ko ito. Dati. Sabihin mo kay Alfredo na hinihingi ko sa ikalawang pagkakataon ang pagbabalik ng hindi kanya. Hindi mo na kailangang magpasabi. Dumating si Alfredo na may suot na guwantes upang itago ang mga kamot sa kanyang mga kamay. Ano ang ginawa mo sa akin? Wala pa. Huwag mo akong lokohin. Ikaw ang bihasa sa panloloko. Magkano ang gusto mo upang tigilan ito? Ibalik mo ang 13 ektarya. Bayaran mo ng tama ang 5 ektarya. Huwag mong galawin ang gubat at mga puntod. Bibigyan kita ng 1 milyon. Hindi ko ibinebenta ang katahimikan ng mga patay. 2 milyon. Hindi presyo ang hinihingi ko. Katarungan. Wala kang patunay na dinaya ka. Nang magsinungaling siya ay biglang gumalaw ang kanyang lalamunan. Isang maliit na gagamba ang gumapang palabas sa kanyang bibig. Sinundan niyo ng 2 pang gagamba na sumiksik sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Alisin mo sila! Napaatras si Diego. Sir, may gumagapang nga sa mukha niyo. Sa bawat kasinungalingang sasabihin mo, maghahanap ng labasan ang bagay na tumitira sa likod ng iyong dila.
Susunugin ko ang bahay mo. Iyan ba ang sagot mo sa ikalawang pagkakataon? Umalis ka sa lupa ko. Itinuktok ni Apo Simon ng 2 beses ang kanyang baston. Sabay-sabay na tumigil ang lahat ng makina. Mula sa ilalim ng mga gulong ay lumabas ang libo-libong itim na langgam. Hindi nila kinagat ang mga trabahador. Gumawa lamang sila ng isang mahabang linya patungo sa gubat ng balete. Isang pagkakataon na lamang. Tumalikod ang matanda. Putulin niyo ang balete ngayon din. Walang trabahador ang gumalaw. Dodoblehin ko ang bayad. Hindi sapat ang doble para sa sumpa. Pati triple, sir. Sa ibang trabaho na lang po ako magpapakamatay. Nag-alisan ang karamihan sa mga manggagawa. Sa galit ay inutusan ni Alfredo si Diego na humanap ng mga lalaking walang pakialam sa pamahiin. Samantala, sinuri ni Liza ang mga lumang file sa opisina. Natagpuan niya sa computer ni Atty. Velez ang unang bersyon ng kontrata. Malinaw na 5 ektarya lamang ang nakasaad doon. Pinalitan ninyo talaga. Hindi mo dapat binubuksan ang mga file na yan. Nakaw ang buong proyekto. Binayaran ka upang magtrabaho, hindi upang magkaroon ng konsensya. Hindi kasama sa sahod ko ang pagtulong sa pagnanakaw sa matanda. Kapag nagsalita ka, sisiguraduhin naming wala nang tatanggap sa'yo. Palihim na gumawa ng kopya si Liza. Ipinadala niya iyon sa sariling email at sa isang kaibigang nagtatrabaho sa tanggapan ng lupa. Nang gabing iyon ay nanatili si Alfredo sa penthouse na nasa pinakamataas na palapag ng kanyang gusali. Pinalibutan niya ng insect spray, asin, at mga bitag ang kanyang kama. Pinabantayan niya ang bawat pinto at bintana. Pagsapit ng hating gabi ay wala siyang nakitang kahit isang langgam. Natatakot lang ako sa matandang iyon. Tumayo siya sa harap ng salamin at inalis ang mga guwantes. Magaling na ang kanyang mga kamay. Napangiti siya. Wala kang kapangyarihan sa akin. Biglang may kumatok mula sa loob ng salamin. Sa refleksyon ay nakatayo sa likod niya si Apo Simo. Hindi ako ang dapat mong katakutan. Paglingon ni Alfredo ay walang tao. Nang harapin niyang muli ang salamin ay nakita niyang may gumagalaw sa ilalim ng balat ng kanyang tiyan. Isang mahaba at maitim na hugis ang umikot sa kanyang pusod. Dahan-dahang bumuka ang pusod na tila maliit na bibig. Lumabas mula rito ang ulo ng isang salagubang na kasing laki ng hinlalaki. Kumapit ito sa kanyang balat habang pilit inilalabas ang makintab na katawan. Sinubukan niya itong bunutin. Ngunit sa paghatak niya ay may mas marami pang maliliit na paa na kumapit mula sa loob. Isa pang salagubang ang lumabas sa tabi ng una. Sumunod ang pangatlo at pang-apat. Gumapang ang mga ito pataas sa kanyang dibdib at sumiksik sa ilalim ng kanyang baba. Tulong! Pumasok ang mga gwardiya. Nakita nilang nakahiga si Alfredo sa sahig at pilit sinasakal ang sarili. Sir, walang insekto. Nasa loob sila. Biglang may umbok na gumapang mula sa kanyang tiyan patungo sa dibdib. Tumigil iyon sa ibabaw ng puso. Bawat pagtibok ay gumagalaw ang maitim na hugis na tila kumakagat mula sa loob. Nawalan ng malay si Alfredo. Sa ospital ay pinasailalim siya sa masusing pagsusuri. Wala kaming makitang salagubang o anumang bagay sa loob. Hiwain niyo ako kung kailangan. Hindi tayo maaaring mag-opera ng walang nakikitang dahilan. Habang nakatingin ang doktor sa resulta, ay may maliit na bukol na gumapang sa noo ni Alfredo. Sa pagkakataong iyon ay nakita rin ito ng doktor. Ano yon? Gumalaw ang bukol pababa sa tulay ng ilong. Pagdating sa kaliwang mata ay may maitim na paa na lumitaw sa ilalim ng talukap. Pinilit ni Alfredo ibuka ang mata habang may salagubang na dahan-dahang gumagapang palabas sa sulok nito. Nahulog ang nilalang sa puting kumot at naging basang tipak ng lupa.
Tumawag kayo ng espesyalista. Sa kisam ay lumitaw ang bakas ng maputik na mga kamay. Nagsimulang magsalita ang monitor sa halip na tumunog. Ikatlong pagkakataon. Tumakas si Alfredo sa ospital bago sumikat ang araw. Pinuntahan niya ang isang kilalang espiritistang si Mang Teryo. Nang makita ng matanda ang maitim na linya sa ilalim ng kanyang dila ay agad nitong isinara ang pinto. Hindi kita matutulungan. Babayaran kita kahit magkano. Hindi pera ang kailangan mo. Kilala mo ba ang gumawa nito? Si Simeon Agbayani ang tanging marunong magpalakad ng gumagapang na ganti. Kaya mo bang talunin siya? Hindi ko lalabanan ang taong 3 beses ka munang binalaan. Paano mo nalaman? 3 maitim na bilog ang nasa ilalim ng mga kuko mo. Kapag lumitaw ang ika-4, hindi na si Simo ang may hawak sa sumpa. Ang lupang ninakaw mo na ang maniningil. Sabihin mo kung paano ko ito alisin. Isauli mo ang lupa. Aminin mo ang pandaraya. Ayusin mo ang mga puntod na sinira mo. Hindi ko sisirain ang negosyo ko dahil sa pamahiin. Kung ganoon, ihanda mo ang katawan mo. Gagawin iyong pintuan ng mga bagay na matagal nang nakabaon. Sa halip na magsisi ay pinili ni Alfredo ang galit. Inutusan niya si Diego at 4 na tauhan na puntahan ang kubo ni Apo Simo. Kunin niyo ang baston, mga garapon at anumang ginagamit niya. Paano kung lumaban? Sunugin niyo ang bahay. Dumating ang mga lalaki habang natutulog si Maya. Binuhusan nila ng gasolina ang likod ng kubo. Ngunit bago nila sindihan ay tumuktok ng 3 beses ang baston ni Simo mula sa loob. Biglang lumubog sa lupa ang kanilang mga paa hanggang tuhod. Ano ito? Hilahin niyo ang mga paa ninyo. Mula sa putik ay lumabas ang mapuputlang kamay ng mga ninunong nakalibing sa gubat. Hinawakan ng mga iyon ang mga bukong-bukong ng mga lalaki. Hindi ko kayo pakay. Lumabas si Apo Simo habang hawak ang baston. Bumalik kayo sa taong nagpadala sa inyo. Hindi kami makaalis. Iwan niyo ang gasolina at mga sandata. Agad nilang itinapon ang mga dala. Bumitiw ang mga kamay sa lupa at nakawala ang kanilang mga paa. Tumakbo ang 4 na tauhan nang hindi lumilingon. Naiwan si Diego. Trabaho lang ito. Sinabi ko na sa iyong hindi sapat na dahilan yan. Patawarin mo ako. Ang patawad ay hindi salita para makatakas sa takot. Bukas, pigilan mo ang mga makinang papasok sa gubat. Kapag ginawa ko yon, papatay na ko ni Alfredo. Kapag hindi mo ginawa, maaaring wala ng umagang darating para sa inyong lahat. Kinabukasan ay pinangunahan mismo ni Alfredo ang pagputol sa malaking balete. Wala siyang tiwala kay Diego kaya siya ang umupo sa loob ng excavator. Humarang si Diego sa makina. Sir, tigilan na natin ito. Tumabi ka. Hindi ito karaniwang puno. Kaya nga kailangang putulin. May mga puntod sa ilalim. Patay na sila. Wala silang may reklamo. Pinatakbo niya ang makina. Tumama ang bakal ng ngipin sa unang ugat ng balete. Umalinggaw ang tunog na tila sigaw ng napakaraming tao. Nabiyak ang lupa sa paligid. Lumitaw sa putik ang mga lumang banga at butong nakapulupot sa mga ugat. Tumama ang makina sa puntod ni Rosario. Nabali ang batong may nakaukit na pangalan nito. Sa kubo ay napaluhod si Apo Simo. Umagos ang dugo mula sa kanyang ilong. Lolo! Naputol ang unang tanikala. Mula sa nabiyak na ugat ng balete ay umagos ang likidong kasing itim ng langis. Pumasok ito sa ilalim ng excavator at umakyat sa sapatos ni Alfredo. Biglang nangitim ang ika-4 na kuko sa kanyang kanang kamay. Kapag lumitaw ang ika-4, hindi na si Simo ang may hawak sa sumpa.
Tinangka niyang umatras, ngunit kusang nagsara ang pinto ng makina. Mula sa mga bentilador ay lumabas ang makapal na kumpol ng mga ipis. Gumapang ang mga ito sa kanyang mga paa, hita, at dibdib. Buksan niyo ang pinto. Hinampas ni Diego ang salamin. Ngunit sa loob ay ibang tanawin ang nakikita ni Alfredo. Nawala ang araw at naging tila kabaong ang kabina ng excavator. Lumiliit ang mga dingding habang dumarami ang mga ipis. Pumasok ang ilan sa kanyang manggas at gumapang sa ilalim ng damit. Ang iba ay nagtipon sa paligid ng kanyang bibig. Sa bawat pagsigaw niya ay may ipis na pumapasok at may tipak ng lupa na lumalabas. Sa ibabaw ng kanyang balat ay nagsimulang lumitaw ang mahahabang linya na parang mga hangganan sa mapa. Bawat linyang gumuguhit sa kanyang katawan ay kumakatawan sa isang bahaging inagaw niya sa lupain. Isasauli ko. Ilabas ninyo ako. Biglang bumukas ang pinto. Nahulog siya sa putik sa harap ng mga trabahador. Wala silang nakitang ipis sa loob. Ngunit sa likod ni Alfredo ay nakaukit ang hugis ng buong 18 ektarya na tila sinunog sa kanyang balat. Sir, bumalik tayo sa opisina. Isauli natin. Hindi. Narinig naming sinabi niyong isasauli ninyo. Sinabi ko lang iyon para makalabas. Sa sandaling iyon ay may dalawang mahabang uod na gumapang palabas sa kanyang ilong. Bumagsak ang mga iyon sa putik at nagtago sa loob ng kanyang sapatos. Tapos na ako. Iniwan ni Diego ang susi ng sasakyan at naglakad palayo. Nang gabing iyon ay nagsara si Alfredo sa loob ng kanyang mansyon. Pinaalis niya ang mga katulong at gwardiya. Tinakpan niya ng bakal ang mga bintana at binuhusan ng insecticide ang bawat silid. Naglagay siya ng baril, kutsilyo at mga dokumento sa mesa. Sa harap niya ay ang bagong kasulatang magbabalik sana ng lupa kay Simo. Kailangan lamang niya itong pirmahan. Ngunit sa tabi nito ay naroon din ang plano ng resort na kikita ng daan-daang milyon. Hindi ko isusuko ang lahat dahil sa isang matanda. Pagsapit ng hating gabi ay tumigil ang lahat ng orasan. Mula sa ilalim ng sahig ay narinig niya ang mabagal na pagkayod. Hindi iyon tunog ng daga. Para iyong mga kuko ng libo-libong nilalang na naghuhukay paitaas. Umangat ang isang tabla. Lumabas mula sa siwang ang isang puting uod. Sinundan niyo ng mga salagubang, gagamba, alupihan, at maliliit na palakang kulay abo. Hindi sila gumapang patungo kay Alfredo. Pumila sila sa harap ng dokumento at naghintay. Pirmahan mo. Hindi niyo ako mautusan. Kinuha niya ang baril at pinaputukan ang sahig. Sa bawat tama ay mas maraming butas ang bumuka. Mula sa mga butas ay lumabas ang maitim na ugat na pumulupot sa kanyang mga bukong-bukong. Hinila siya ng mga yon sa sahig. Naramdaman niyang lumalambot ang marmol sa ilalim niya at nagiging basang lupa. Unti-unting lumubog ang kanyang mga paa hanggang tuhod. Simo! Lumabas ka! Huli na upang ako ang utusan mo. Lumitaw ang matanda sa tapat ng mesa. Hindi bumukas ang alinmang pinto at walang bintanang ginalaw. Alisin mo ang sumpa. Sinabi kong 3 pagkakataon. Pipirmahan ko ang kasulatan. Hindi sapat ang pirma upang buhayin ang mga punong pinutol mo at ayusin ang puntod na winasak mo. Ano ang gusto mo? Aminin mo sa mga tao ang pandaraya. Ibalik ang buong lupain. Bayaran ng mga pamilyang inagawan mo noon. Harapin ang batas. Masisira ang pangalan ko. Iyan ang pangalan mong ikaw mismo ang sumira. Mawawala ang kumpanya ko. Ilang tahanan ang nawala upang maitayo ang kumpanya mo. Lumalim ang pagkakalubog ni Alfredo. Umabot ang lupa sa kanyang baywang. Ang mga nilalang ay nagsimulang umakyat sa kanyang katawan. Pumasok ang maliliit na langgam sa ilalim ng kanyang mga kuko.
Pumulupot ang mga alupihan sa kanyang mga braso at kumapit ang mga salagubang sa kanyang dibdib. May malamig na palakang sumiksik sa kanyang bibig sa tuwing susubukan niyang magsinungaling. Aamin ako. Sabihin mo ang totoo. Pinalitan namin ang kontrata. Nahulog mula sa kanyang bibig ang isang palaka at naging putik. Binayaran ko ang opisyal upang maiparehistro ang buong lupa. Isa pang palaka ang lumabas. Alam kong para sa gamutan ng apo mo ang pera, kaya sinamantala ko ang pagmamadali mo. Sa unang pagkakataon ay nabawasan ang mga insektong nakapaligid sa kanya. Pirmahan mo. Iniabot ni Simo ang kasulatan. Nanginginig na pumirma si Alfredo. Agad tumigas muli ang sahig at nakawala ang kanyang katawan. Nawala ang mga nilalang. Naiwan silang dalawa sa tahimik na silid. Tapos na ba? Magsisimula pa lamang ang pagbabayad mo. Tumalikod si Apo Simo. Sa sandaling iyon ay kinuha ni Alfredo ang baril. Kapag patay ka, mawawala ang sumpa. Itinutok niya yon sa likod ng matanda. Iyan ang akala mo sa bawat tao. Kapag naalis mo ang humahadlang, magiging iyo ang lahat. Paalam, matanda. Kinalabit niya ang gatilyo. Ngunit sa halip na bala ay isang maitim na salagubang ang lumabas sa dulo ng baril. Lumipad iyon diretsyo sa kanyang bibig. Napalunok si Alfredo. Biglang tumigil ang kanyang paghinga. Sa loob ng dibdib ay naramdaman niyang kumakaskas ang matigas na pakpak ng nilalang. Gumapang ito mula sa lalamunan patungo sa puso. Bawat hakbang ng maliliit nitong paa ay nagdudulot ng sakit na tila may mainit na karayom na itinutusok mula sa loob. Ilabas mo. Hindi ko yan ipinadala. Nagsimulang umuga ang buong mansyon. Pumutok ang mga tubo at basang lupa ang umagos sa halip na tubig. Ang mga dingding ay nagmistulang mga gilid ng hukay. Mula sa kisam ay nahulog ang mga ugat ng balete at pumulupot sa leg, braso, at baywang ni Alfredo. Hinila siya ng mga iyon patungo sa sahig na muli ng naging lupa. Iligtas mo ako. Ibinalik ko na ang lupa. Ibinalik mo dahil natatakot ka, pagkatapos ay tinangka mo akong patayin. Gagawin ko ang lahat. Ginawa mo na ang pinili mo. Lumubog si Alfredo hanggang dibdib. Sa paligid niya ay lumitaw ang mga mukha ng mga pamilyang pinaalis niya sa kanilang mga tahanan. Kinuha mo ang bukid na iniwan ng asawa ko. Pinalayas mo ang mga anak ko sa gitna ng ulan. Pinalitan mo rin ang aming kontrata. Babayaran ko kayo. Hindi lahat ng ninakaw ay kayang bilhin pabalik. Bumuka ang lupa sa ilalim niya. Nahulog si Alfredo sa isang napakalalim na hukay. Sa bawat gilid ay may mga pinto ng bahay na kanyang ipinagiba. Sa bawat bintana ay may pamilyang nakatingin habang patuloy siyang nahuhulog. Pagbagsak niya ay nasa loob siya ng makitid na kabaong nayari sa mga peking kontrata. Hindi niya maigalaw ang mga braso o binti. Sa pagitan ng mga papel ay lumabas ang mapuputing uod. Gumapang ang mga iyon sa kanyang lieg at sumiksik sa pagitan ng kanyang mga labi. Isang alupihan ang pumasok sa manggas at gumapang paikot sa kanyang dibdib. Ang mga gagamba ay gumawa ng sapot sa ibabaw ng kanyang mga mata upang hindi niya maipikit ang mga iyon. Mula sa ibaba ay kinayod ng mga salagubang ang kahoy na tila naghuhukay papasok. Simo! Patawarin mo ako. Hindi ako ang may hawak sa hukay. Sino? Kami. Bumuka ang ilalim ng kabaong. Libo-libong maliliit na paa ang humawak sa kanyang likod at hinila siya sa mas malalim na dilim. Sa tunay na silid ay nakahiga si Alfredo sa ibabaw ng malinis na marmol. Ngunit sa kanyang isip at pakiramdam ay paulit-ulit siyang inililibing ng buhay. Sa bawat pagkapuno ng kanyang bibig ng lupa ay nagigising siyang muli sa loob ng parehong kabaong.
Sa bawat paggising ay mas maraming nilalang ang gumagapang mula sa kanyang mga mata, tainga, ilong, at bibig. Hindi na niya malaman kung ilang oras o ilang taon siyang nakakulong sa sumpa. Tama na. Totoo ang lahat. Magnanakaw ako. Huminto ang mga nilalang. Bumukas ang takip ng kabaong. Nakita niya sa itaas ang mahinang liwanag ng umaga. Gumapang siya pa itaas habang kumakapit sa mga ugat. Ngunit bago siya makarating sa liwanag ay nakita niyang hawak pa rin ng kanyang kamay ang baril. Naalala ng lupa ang huli niyang pagtataksil. Biglang humigpit ang mga ugat sa kanyang katawan. Mula sa loob ng kanyang dibdib ay kumalabog ang salagubang ng 3 beses. Sa unang kalabog ay tumigil ang kanyang mga kamay. Sa ikalawa ay nawala ang lakas ng kanyang mga paa. Sa ikatlo ay tuluyang tumigil ang kanyang puso. Isinara ng lupa ang hukay. Kinabukasan ay natagpuan ng mga gwardiya si Alfredo sa gitna ng kanyang silid. Nakaluhod siya sa ibabaw ng marmol, nakabuka ang bibig, at nakahawak pa rin sa baril. Walang sugat sa kanyang katawan. Ngunit puno ng maitim na lupa ang kanyang bibig at may mga bakas ng maliliit na paa sa loob ng kanyang mga mata. Sa paligid niya ay nakakalat ang mga dokumentong nagpapatunay sa mga lupang dinaya niya. Sa gitna ng kanyang dibdib ay nakaukit ang isang pangungusap. Walang nagmamay-ari sa lupang ninakaw. Nagsimula ang investigasyon matapos isumite ni Liza ang mga kopya ng orihinal at pinalitang kontrata. Umamin si Diego sa tangkang panununog at sa mga utos na natanggap niya. Nahaharap sa kaso si Atty. Velez at ang mga opisyal na tumulong sa pandaraya. Dahil napirmahan ni Alfredo ang kasulatan bago siya namatay, naibalik kay Apo Simo ang buong lupain. Ngunit hindi ipinagbili muli ng matanda ang 5 hektarya. Sa tulong ng mga taong nakarinig sa nangyari, ng mga legal na samahang tumulong, at ng mga dating manggagawang nagsauli ng kanilang sahod, na ituloy ang gamutan ni Maya. Lolo, hindi mo na kailangang gamitin ang barang. Hindi ko na muling bubuksan ang mga garapon. Nangako ka rin noon. Tama ka. Dinala ni Simo ang lahat ng garapon sa ilalim ng balete. Isa-isa niya itong ibinaon sa pagitan ng mga bagong ugat. Rosario, hindi ko napigilan ang galit. Ngunit binigyan mo siya ng pagkakataon. Hindi sapat upang iligtas siya. Hindi mo kontrolado ang pinili niyang maging. Umihip ang hangin at gumalaw ang mga dahon ng balete. Muling itinayo ni Simo ang puntod ng asawa at inayos ang mga puntod ng kanyang mga ninuno. Sa dating lugar na pagtatayuan ng kasino ay nagtayo sila ng maliit na sentro ng halamang gamot at isang harding maaaring gamitin ng mga taga-baryo. Si Liza ang tumulong sa pag-aayos ng mga legal na dokumento nang walang hinihinging kapalit. Pasensya na po at hindi ako nagsalita agad. Ang tapang na nahuli ay mas mabuti kaysa konsensyang hindi kailanman nagising. Maaari ba akong tumulong sa pagtatanim? Marunong ka ba? Hindi. Mabuti. Pareho tayo. Unahin ninyong matutong huwag tapakan ang mga punla. Hindi lahat ay naniwala sa kwento tungkol sa mga uod, sa lagubang, at alupihang lumabas sa katawan ni Alfredo. Sinabi ng ilan na nabaliw lamang ito dahil sa takot at pagkakasala. Sinabi ng iba na pinatay siya ng sariling kasakiman. Ngunit may isang bagay na hindi maipaliwanag ng sinuman. Sa tuwing may nagsisinungaling tungkol sa lupang iyon, may maitim na langgam na lumalabas mula sa ilalim ng kanyang dila. At sa dating mansyon ni Alfredo, tuwing hating gabi ay may naririnig na lalaking sumisigaw mula sa ilalim ng marmol. Isasauli ko na. Ilabas ninyo ako. Pagkatapos ay maririnig ang kaluskos ng libo-libong maliliit na paa. Mula noon ay walang bumili sa bahay. Ang mga nagtangkang pumasok ay nakakakita ng mga peking kontratang nakadikit sa dingding na tila balat. Sa bawat papel ay may gumagapang na alupihang bumubuo sa pangalan ni Alfredo Sarmiento.
Sa ilalim ng balete naman ay patuloy na nagbabantay si Apo Simo. Hindi na siya kinatatakutan ng mga taga-baryo dahil sa kanyang kapangyarihan. Iginagalang nila siya dahil pinili niyang gamitin ang natitirang buhay upang magpagaling at magturo. Ngunit kapag may negosyanteng dumarating na may dalang makintab na sapatos at kontratang masyadong maraming maliliit na letra, isang tanong lamang ang sinasabi ng matanda. Malinaw ba ang kasunduan o kailangan nating tanungin ang mga nasa ilalim ng lupa? Karaniwan ay mabilis na lumilinaw ang usapan. At diyan nagtatapos ang kwento ng ang mayabang na negosyante at ang matandang mambabarang na niloko niya. Mga kaibigan, walang talino, yaman, o kapangyarihan ang nagbibigay sa isang tao ng karapatang manlamang sa mahina. Ang panlilinlang sa matatanda, mahihirap, at mga taong gipit ay hindi magandang diskarte sa negosyo. Isa itong pang-aabuso sa tiwalang maaaring sumira sa buhay, tahanan, at kinabukasan ng buong pamilya. Kung may pinapapirmahang kasunduan, basahin itong mabuti, magtanong, humingi ng sariling kopya, at magpatulong sa taong mapagkakatiwalaan. Huwag hayaang gamitin ng sinuman ang inyong edad, karamdaman, kakulangan sa kaalaman, o pangangailangan upang agawin ang inyong ari-arian. Para naman sa mga negosyante, tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng lupang nakuha, kundi sa dami ng taong hindi inyo kinailangang yurakan upang marating ang inyong kinalalagyan. Hindi rin dapat tularan ang paghihiganti ni Apo Simo. Sa tunay na buhay, gamitin ang batas, dokumento, mga otoridad, at tulong ng komunidad upang ipaglaban ang karapatan. Sapagkat kapag pinakawalan natin ang galit, maaari nitong lamunin hindi lamang ang taong nagkasala, kundi maging ang katahimikan ng sarili nating puso. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell. Ay share rin ito sa kaibigan niyong mahilig sa mga kwentong puno ng sumpa, kababalaghan, at mabigat na aral. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na gabi, mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, basahin ang bawat kontrata, at kapag may naramdaman kayong gumagapang sa ilalim ng inyong balat, tanungin muna ang sarili kung may inagaw kayong hindi naman talaga sa inyo.